Magandang araw mga kabayan. Pag-uusapan po natin itong mga makakapal na mukha na mga miyembro ng prosecutors na gusto magpa-impeach kay BP Sara. At itong dismissal na inilabas na desisyon ng Comelec laban po kay Senator Marcolita at yung pagpatay nila ng kuryente di umano sa ospital ng PNP kung saan ay nandun po naka-confine itong si Senator Marcolita. So kung bago lang po kayo dito sa ating channel, huwag kalimutang i-like at kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na mga kababayan. So ang Comelec ay naglabas ng desisyon na hindi daw po kriminal itong donation na natanggap ni Senator Marcolita. At handa daw po silang mag-cooperate, makipag-cooperate kung ano mang dokumento ang hihilingin sa kanila. At sabi niya nga, hindi po sila apektado sa magiging investigation ng Sandigan, DOJ, or anumang ahensya ng gobyerno patungkol po sa mga kaso na i-file labang kay Senator Marcolita. At malinaw na nasa Comelec ay malinis po yung record ni Senator Marcolita. So sa pagpapatuloy mga kababayan po natin, ito gusto nating emphasize sa inyo na di umano ay pinatayan ng kuryente po yung ospital kung saan ay nandun nga si Senator Marcolita. At ayon po sa balita ng Late 25, ang palusot daw po ay nasira or sumabog yung transformer. Kaya nagkaroon ng brownout at nawala ng kuryente bandang alas 9 ng gabi. Nakasalukuyang nagkaroon po ng medical examination Senator Marcolita. Kaya yung ating mga kababayan ay nagdududa. Baka nga naman ito ay sinadya nila. Alam naman natin na kapag humarap po Senator Marcolita sa impeachment trial, talagang madudurog po kung sino man yung mga witnesses na binigyan nila ng script upang magsalita laban po sa ating Vice Presidente. Kaya mga kababayan, ang nakikita ko dito ay gagawa talaga sila ng paraan para mabusalan at mapatahimik po itong si Senator Marcolita. Pero God is good, sabi niya nga, no? Ipaubayan na lang natin sa Panginoon ang magiging kapalaran niya. At naniniwala siya na magkakaroon po ng hustisya kung hindi man siguro madali or mabilis pagdating ng tamang panahon. Alam naman natin na itong impeachment laban kay Vice President Sara is talagang parte lang ng pamumulitika. At lahat ng mga witnesses na iniharap nila, alam naman natin na ito po is talagang mga sinungaling. At pera na naman ng taong bayan ang ginastos dito para mawala yung ating Vice Presidente. Sinabi nga ni Vice President Sara na siya ay handa na sa bloodbath na kung ano man ang mangyayari. At kung ano man yung magiging desisyon dito, lalong-lalo na po yung mga senator, handa naman tanggapin ng ating Vice Presidente. Ang tanong kasi dito, matatanggap ba ng taong bayan? Lalong-lalo na ngayon, na kahit anong kasinungalingan na sinasabi nila, ang taong bayan hindi naniniwala. Lalo na sa sinasabi nila na maganda yung performance ni Bongbong Marcos. Sinasabi nila na nagtatrabaho si Bongbong Marcos. Ang sinasabi nila na nag-iikot si Bongbong Marcos sa ibang bansa para makakuha ng investors. Pero wala Ang nangyayari parang nagagastos lang ng pera, naglulustay lang. Kasi ang mga investors takot dahil sa napakatinding corruption na nangyayari po sa ating bansa. At markado po magiging markado po ang mga senador, kung sino man yung sakaling boboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara. Kasi saka makakita na talagang pinapalabas nila na magnanakaw. At grabe na po yung mga binabato nilang mga fake information. Pero napakataas pa rin ang tiwala ng taong bayan. Ang kapal din ng pagmumukha ng mga miyembro ng prosecution na itong mga gigil na gigil sa impeachment ni Vice President Sara. Mantagin mo, kapag tinatanong sila ng media o kapag nagkakaroon ng mga ambush interview kung ano po ba yung kanilang ratings, ano po yung kanilang assessment sa nangyaring trial sa impeachment ni Vice President Sara, ang sagot nila, 10 out of 10 daw. 10 ang grado na binibigay nila. Perfect. Paano naging perfect, mga kababayan? Ikita naman natin, yung pinaupo nilang witness ay talagang walang kaalam-alam kung ang tinatanong ay hindi kasama doon sa script na binigay sa kanya ng prosecution panel. Diba? And mismo po yung presiding judge, which is Judge Senator Escudero,
ay napiko na. Kasi hindi pa nga nagtatanong yung defense ni Vice President Sara, nag-o-object na po itong si Attorney Sip-on Ligutan. Ano na, objection your honor, objection your honor, objection your honor. Hindi pa nga nagtatanong, puro na sa objection. Ang sabi ni Jesus Cordero, diba? Sound frustrated na ang counsel. Kaya, objection sila ng objection. Kasi nga, alam nila na yung kanilang witness na pinaupo na NBI agent ay palpak nga. So doon sa cross-examination ng defense, ikitang-kita natin na talagang sunog na sunog po sila doon. At alam mo, na-establish doon na kung sino yung utak ng impeachment ni Vice President Sara. Napakasimple lang yung ginawang strategiya ng defense team ng ating Vice Presidente. Pero sunog na sunog po sila. O ito, tingnan nyo yung lumalabas sa screen po natin. Kapag tinatanong sila, perfect score ang binibigay nila sa kanilang sarili. Ang kakapal ng pagmumukha. Pero kita natin, unang araw may bumula. Pangalawang araw, may tumulo ang sipon. Pangatlong araw, frustrated ang labas nitong prosecution panel. Yung sa pre-trial pa lang, may dinugo na. So nangyayari na po ang sinasabi ni Vice President Sara na magkakaroon ng blood bond. Gigil na naman, mga kababayan, itong mga aso, mga tuta ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Bakit? Napakasimple lang naman yung binitawan po ni Attorney Zulaika Lopez. Sabi niya lang, prepare for Typhoon Inday. Pero bakit biglang nag-react ang mga alipores ni Tambaloslos at tuta ni Bongbong Marcos? At syempre, hinighlight na naman ang mainstream media. Kasi ang mainstream media, gusto nila lagi i-gaslight yung Office of the Vice President. At gusto nila laging itanong doon sa mga alipores para banata na naman yung Office of the Vice President. O yung si mismo ay yung ating Vice Presidente. Kaya ngayon, kung napapansin nyo, medyo iwas na sa pagsasalita si Atty. Zulaika Lopez at the same time si Vice President Sara. Kasi kung ano man ang kanilang sasabihin, ginagatungan kasi. Ginagaslight, ginagatungan. Hindi lang ng mainstream media, kundi yung mga taong gustong siya ay busalaan, patahimikin at tanggalin mismo sa kanyang posisyon. So, ang sinabi niya maghanda para sa Typhoon Inday, bumanat na naman itong tuta na si Paulo Ortega. Sabi ni Paulo Ortega, maghanda rin sila. Kasi usually, pag bagyo, wala sila Hindi niya ba alam na yung mga nauunang nagresponde sa mga kalamidad, unang dumarating na tulong ay galing po sa Office of the Vice President. Nandito man sa Pilipinas o wala yung ating Vice Presidente, lagi nakahanda yan. At may nakahanda po silang relief goods, tulong, kung sakali financial, sa mga apektado ng anumang kalamidad. Always sila handa. So ang tinutukoy dyan ni Atty. Zulaika Lopez sa aking pagkakaintindi, maghanda yung mga Pilipino dahil mararamdaman na naman nating mga Pilipino yung epekto po ng kanilang ginawang pagnanakaw. Ito yung flood control scam, flood control corruption. Dahil sigurado pagdating ng Typhoon Inday, magkakaroon na naman ng mga malawakang pagbaha, landslide. At sigurado marami na namang maapektuhan na mga kababayan po natin at mariremind na naman sila na dahil sa pagnanakaw sa pondo ng bayan na supposed to be ay gagamitin sa flood control, napunta sa mga magnanakaw, ito baha na naman. Kaya yung, para sa akin, ito yung sinasabi ni Atty. Zulaika, maganda tayo. At the same time, dito na naman natin makikita yung kulang ng paghahanda ng gobyerno sa mga parating na kalamidad. Kung hindi kulang, kawalan ng pagtugon. Naalala ko nga nung Baguio, sabi ni Bongbong Marcos, di ba? Antayin na lang natin na humupa yung baha. So yung mga humihingi ng tulong, rescue, hindi na dumating yung tulong kasi nga malakas pa yung baha. So antayin na lang daw na bumaba yung baha. Anong gagawin natin? Yan po yung madalas na narinig natin.
Eh, itong si Ortega at kasama yung kanilang mga kagrupo, hindi nila siguro alam na nangunguna lagi yung opisina ni Vice President sa tulong para po sa mga kababayan po natin. Hindi lang yan, personal mismo na pupunta yung ating Vice Presidente sa mga nabibiktima, which is hindi ginagawa ni Bongbong Marcos, which is hindi ginagawa ng tanga at bobong kongresistang ito na si Paulo Ortega. At hindi lang po yan, ha. Siyempre, maganda rin sila sa ibang klaseng Typhoon Inday pa na darating. Dahil kahit anong gagawin nilang propaganda, kahit anong gawin nilang pagkukunwari o mind conditioning ng taong bayan, wala naman naniniwala sa kanila ngayon. Mantakin mo, frustrated na nga yung kanilang grupo, pinagmamalaki pa nila na 10 out of 10 daw yung kanilang grades, perfect daw. At pinakita daw ng kanilang witness na syunga-syunga. Kaya bumababa yung tingin ng taong bayan sa NBI dahil po kay Matibag at sa agent nito. Di ba? So mga kababayan po natin, ulitin po natin, maganda po tayo sa napakalakas na parating na Typhoon Inday. Mag-ingat po ang lahat. Maraming salamat.